Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Andito na ang public at hindi Ang nais ko lamang madinig sa bawat panig ng katarungan. Ihahatid ay pawang katotohanan, Nasawa ka nga, tinambak mo rin sa amin. Anong klase nina ka? nag-GGRO ka? buong katotohanan, Mga mukha kayo, mga immortal daw, mga patay goto, mahirap. Ang asawa mong pogi nga, wala namang pera. Pala mukha mo, mamalandi ka. Ang ebidensya. Yung nanay mo, mga panamarin ko lang kayo. Siligato ng katarungan. Ihahatid ang katotohanan. Teka, ano ang problema? Baka makatulong ang programa. Halika, sige na, halika, sige na, ilabas mo na. Ilatag nga ang issue, maghanda ka na rin ng tissue. May dramahan, may iyakan, may bangayan pa minsan-minsan. Bigyang solusyon, alitang polusyon, pumili nga ng iyong posisyon. Sino ang kaaway? Sino ang nadamay? Ayusin ng problema sa buwan. Dito na ang public attorney, hindi na magsisiligato ng katarungan. Ihahatid ang katotohanan. anong gusto mo? Asunto, areglo? Ikaw, mag-aasawa ka. Anong ginagawa niyo dito? 3 araw kang nawala sa bahay, nahanap ka. Bakit nandito ka? Ay, gusto ko na po mag-asawa. Ito po ang aking kinakasama. Ano po, Nay? Menor de edad ka pa lang. Doon ka sa bahay. Kung gusto mo, isama mo yan sa bahay. Pero hindi pa pwede kung saan-saan ka nakatira. Huwag mo pagbubuhatan ng kamay. Hindi mo yung anak natin. Imbis na galaan ng gala. Mag-aanak-anak ka. 14 anyos po ako. Pariwara na po buhay ko. Kilala ko yung asawa ko, 15 years old po ako sa barkada ko. Tapos itatambak mo rin sa akin. Na, hindi po ako nakadiskarte eh. Anong klaseng ina ka? Ako nakikita sa inyo mag-asawa na may sakripisyo kayo. Wala kang karapatang hawakan ang anak ko. Ang kaso, Parental Authority. Mga kapatid, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa isang mother-daughter crisis. Pinagdadamot daw kasi ng lola ang apo sa kanyang napariwarang GRO na anak. Halika, usisain natin ang kanilang storya. Magsitayo ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Nais kong maunawaan ng lahat na ang mediation ay isa sa limited services ng Public Attorney's Office upang mabawasan ang dockets ng ating mga husgado at maiiwas ang sambayanan sa mga problemang legal. Maaari na pong umupo ang lahat. Ang nais ko lamang madinig sa bawat panig ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Ang nagrereklamo, Edwina Wena Francisco, 18 taong gulang mula sa Barangay Cruz Naligas, Quezon City. Maaari bang isalaysay ang mga pangyayari na may kaugnayan sa pakikisama mo sa iyong ina mula sa iyong pagkabata? 14 anyos po ako, parang Kasama? pariwara na po buhay ko. 14 anyos? Kasi matigas kasi ulo mo. Pumasok na ako ng GRO. Pumasok na ako ng GRO na nakilala ko yung asawa ko, 15 years old po ako sa barkada ko. Tapos hindi na po ako umuwi sa amin kasi natatakot na rin po ako na baka bugbugin ako. Eh kasi matigas kasi ulo mo kasi. Nagsama na po kami ng 3 days, tapos sinanap nila ako. Tao po, Sino po yun? meron bang nakatira ritong Lena? Be! O Nay, anong Ano ginagawa ginagawa niyo mo dito? rito? Anong ginagawa niyo dito? 3 araw kang nawala sa bahay, nahanap ka. Bakit nandito ka? Eh, dito na po ako nakatira ngayon, Nay. Ayoko na po umuwi sa atin. Parati po tayo nag-aaway. Parati niyo po ako pinapagalitan. Bata ka pa eh. Umuwi ka sa bahay. Nay, gusto ko na po mag-asawa. Ito po ang aking kinakasama. Ano po, Nay? Menor de edad ka pa lang. Doon ka sa bahay. Kung gusto mo, isama mo yan sa bahay. Pero hindi pa pwede kung saan-saan ka nakatira. Doon na kami tumira sa bahay. O ngayon nandito na kayo, ha? Isipin nyo na yung pagsasamang yan, hindi kayo parang nagbabahay-bahayan. Hindi yung pag nag-away kayo, maghihiwalay kayo. May pinauupahan tayong mga kwarto. Yung isang kwarto doon, kung kayo muna tumira. Habang tumatagal po, maano na rin po sila. Pinalayas nila yung asawa ko. Eh kasi naman wala naman trabaho ang asawa mo.
Nag-asawa ka nga, tinambak mo rin sa amin. Ano Ay, ibig mo pinauwi sabihin? niyo ako eh. Natural. Pinauwi ka namin Natural. dahil wala ka pa sa ayos sa pag-aasawa. Paano ka ba inalagaan ng iyong ina nung bata ka pa? At ang sabi mo ay napariwara ka. Bubugbog po sila. Bakit ka binubugbog nila? Matigas daw ulo ko. Nung magsama kayo nitong boyfriend mo, edad 15 anyos ka. Opo. Nanganak ka, edad 16 16 po. anyos. Bago ka man nanganak na naglihi ka, nasa piling ka ng iyong ina. Opo. Sinong gumastos ng mga anak ka? Siya po. Pagkatapos noon, anong nangyari sa bata? Nasa kanya. Tapos po, pagdating ng 3 months, Yun may anak natin, iba nag-aalaga. Imbis na tayo nag-aalaga, tayo magulang. Huwag mo pagbubuhatan ng kamay, hindi mo yung anak natin, imbis nag-aalaga ng gala. Ano, ang kapal ng mukha mo, ikaw nagre-reklamo, wala kang ginagawa kundi matulog na matulog, araw-araw. Pwede ba? Huwag po kayo mga alam dito, nanay. Kasi kami nanay ito, ha? kang pakialam magsalita ng ganyan, ha? Wala kang karapatan. Bahay ko to, wala kang ginawa. Imbis na yung anak namin, nasa amin, kayo ang nag-aalaga. Imbis na ikaw nag-aalaga. Huwag mo pagkasalita ng ganyan. Ay, bakit? Bakit? May pera ka? Alam niyo, Nagtastak dito sa lalaki wala to kang eh. respeto sa akin, buti pa lumayas kayo sa pagkakao. Umalis kayo! yung bata na iwan sa kanila, bumalik po ako 6 months na yung bata. Natural, kasi wala Binabawi naman mo yung trabaho bata. eh. Papalayasin ko talaga kayong Opo. asawa mo. Ayaw niyang ibigay ang bata sa'yo. Ano sabi ng nanay mo nung ayaw niya ibigay? Wala daw ako yung bubuhay, wala daw kwentang nanay. Totoo naman eh, talagang wala ka naman talaga ng Wala kwentang kang nanay buhay. eh. Kailan kayo umalis ng iyong kinakasama o boyfriend doon sa bahay niyo? March. March nitong taong to? Yung Isang taon. 2010. Pero sinikap mong bawiin sa nanay mo, Opo, ayaw niya. ayaw niya. Yung ito pong July, bumalik po ako sa kanya, kunin na yung bata. Hindi po alam ng asawa ko. Sabi ko, kunin ko na yung bata. O ano ibubuhay mo kung kukunin mo? Wala, ayaw nila ibigay. No Kaya choice nga, na ako. ano Kaya nga mag-stay ibubuhay na ako mo sa kanila. kung kukunin Sabi mo ko yung sa anak asawa mo? ko, Hirap na ako eh. Ako na lang parati nagtatrabaho. Ikaw, wala kang trabaho. Andito ka lang parati. Maghiwalay na lang tayo, mas mabuti pa. Eh, yung bata ba ay, sabi mo, 2 taon na, di ba? Babae ba o lalaki? Babae po. Ano ba ang pinag-awayan ng nanay mo at ng asawa mo kaya pinaalis ang asawa mo? Marunong ba siya makisama sa nanay at tatay mo? Marunong rin po. Wala na kasi Ilan talaga taon siya? trabaho. 22 po siya. Ah, 22 ngayon. Oh. Dapat uuwi kami ng Bacolod, kaming 3. Ayaw din nila. Pwede naman tayo umuwi ng Bacolod ah. Sasagutin ng tita ko ang pamasahe natin papunta ron. At may nag-aantay sa akin trabaho doon. Kaya po yun siya, yung pinauna ko. Pinauuna ko na sa Bacolod. May kontak kami sa tita niya. Pag gusto daw namin umuwi sa Bacolod, puntaan lang daw namin siya. Kami magnanay. Eh, paano kami pupunta? Ayaw niya ibigay. Sa ngayon, gustong-gusto mong makuha ang bata para makarating ka ng Bacolod dahil hinihintay kayo doon Opo. nung tita ng asawa mo. At ang tita ng asawa mo, yun ang Magbibigay sa amin ng pamasahe. sila magbibigay pamasahe. At ang kinakasama mong ito ay merong hanap buhay naman doon. Opo. Kaya mabubuhay kayo mag-ina doon. Ngayon, ayaw ibigay ng iyong nanay ang bata. Kaya hindi ka makapunta ng Bacolod. Opo, hindi rin ako makaalis sa Anong amin. plano mo sa trabaho mo dito? Iiwan mo Opo, magbabagong buhay na rin po ako. para maalagaan mo ang bata. Opo. Yung nanay mo, anong trabaho? Bahay lang po. Paano sila nabubuhay ng anak mo? Ako din po. Medyo nakadiskarte po ako ng konting pera. Ito po pambili ng gatas ni baby tsaka pang sustento sa bigas. Tama-tama, maubos na yung gatas ng anak mo. Pag wala po akong kinikita, siya bumibili. Nasaan ang tatay mo? Kasama rin po namin. May trabaho siya. Pa-extra-extra lang po. Ang nagre-reklamo. Mukha na nga bang karekla-reklamo? Pero naninindigan si Wena na kasalanan ng kanyang walang kwenta raw na ina ang lahat ng kamalasan na nangyari sa kanyang buhay. Simula pa sa kanyang pagbubuntis ng maaga, sa kanyang pagkapit sa patalim. At ngayon na handa na siyang kunin ng kanyang anak, pinagdadamot naman daw ito sa kanya ng kanyang ina. Saan tawag sa kanya ng anak mo? Mama. Tapos sa'yo, ate? Okay. Wala pong kwentang ina yan. Katawan ng ina ay kailangan ng bata. Ni Asunto o Areglo dito sa TV5. Baka makatulong ang programa. Halika, sige na, kwento mo nga muna. Halika, sige na. Sa puntong ito, pakikinggan ko ang panig po niya. Ang inireklamo, Norlin Francisco, 40 taong gulang mula sa Barangay Cruz Naligas, Quezon City. Maaari niyo bang isalaysay ang mga pangyayari sa likod ng problemang ito mula noon hanggang ngayon?
Kasi po siya, nung nag-asawa na po siya, sinabi ko sa kanya na bakit nag-asawa ka? Sa edad mo na yan, nag-asawa ka na kaagad. Dapat nagtapos ka muna ng pag-aaral mo. Hindi naman po siya nag-aaral. Yun naman po pala, nakipag-boyfriend dun sa asawa niya na ho ngayon. Maayos po ba ang paggabay at pag-aalaga niyo sa kanya? Oo. Lahat naman nun, ibinigay na muna namin sa kanya eh. Ilang taon po ba itong si Wena nang magka-boyfriend? 14. Ngayon na nga po, nagbunga na nga po yung pagsasama nila. Pero bakit po pinayagan niyo makipag-boyfriend? Eh kasi nga po ang alam po namin, nag-aaral po yan eh. Doon po tumutuloy sa mga tita niya. Si Lena, kumusta? Si Lena? Oo. Eh, hindi naman nagagawi sa amin. Sabi niya, uwi daw sa inyo. Ano? Eh, sabi niya, tutulog muna siya sa inyo ng ilang araw. Ay, sus, batang. Hindi talaga. Sabi niya, sa inyo daw uuwi. Hindi ba nila lang? Pinahinto niyo ba siya sa pag-aaral? Hindi po. Pinahinto ko na po yan kasi po nagbuntis na po siya. Hindi kayo. Naging maayos naman ako sa kanyang nanay. Kung ano man gusto niyang sabihin sa akin, binibigay ko naman sa kanya. Pag sinabi niya, ma, pupunta ako sa barkada ko, anong gagawin mo doon? Basta umuwi ka rin kaagad. Ang ginagawa naman niya po, attorney, hindi pa naman siya mag-uuwi. Kabukasan pa siya uuwi. Nagulat na lang po kami. Ilan po ba anak niyo? 7 po. Panganay po siya. O kumusta po naman yung mga kapatid niya? Nag-aaral naman po lahat. Ganun din po ba natutulog paminsan-minsan sa bahay? Ay, hindi po. Hindi po. Siya lang po. Siya lang po sa magkakapatid. Ano po ba ang inyong trabaho? Minsan po, may side din po ako magdabada. Minsan po, nasa bahay lang po talaga Yung ako. inyong pong asawa? Ano po, helper po siya. Ano po ba ang pinag-awayan niyo nung kanyang boyfriend nung tumira sa inyo? Nung tumira ho kasi sa amin yung asawa niyan, binigyan ko po ng kwarto kasi may paupahon po akong 2. Ngayon po, wala naman pong trabaho. Minsan may extra, minsan wala. Nung nagkatagalan po ng ilang buwan sa amin, sinagot-sagot niya na po yung tatay ni Edwina. Konting respeto naman sa amin. Pati ba naman yung ginan mo eh, pag sasagot-sagutin mo lang ganun. Anak naman po namin yan. Dapat po nasa amin po yun. Kami po yung nag-aalaga. Eh, lagi po nasa inyo. Ako namin yan eh. Pagmamahal namin yan sa bata. Naging matapang na po siya. Ang sabi ng papa niya, yung manugang mo, nagsisiga-sigaan dito sa bahay natin. Pagsabihan mo yan, ha? Oo, mabahay. Ha? Kausapin ko. bukod pa po doon, nananakit po yung asawa niya. Kaya mo lang talaga yun. Bakit siya sinasaktan? Siguro ang kinagagalit niya, lagi siya nasa amin. Ang gusto siguro sa ng asawa niya, lagi lang siya nasa kanya. Nasaan ba ang bata? Nandito po sa akin. Eh kaya nga, humunta sa'yo yan. Oo, yun nga ang gusto ng asawa niya. Oh, kunin yung bata sa'yo. Kunin sa akin. Sabi ko kasi ibigay. Hindi ko naman po pwedeng ibigay kasi po wala naman po silang trabaho mag-asawa. Dahil lang walang trabaho dinideprive mo sila ng karapatan na makatabi sa pagtulog ang mga bata. Naibigay ko po yung karapatan na po yun, attorney, yung pagtutulog. Kaya lang po minsan, pag-aakit ako sa... Yung init ng katawan ng ina ay kailangan ng bata. Hindi yung init ng katawan ng lola. Wala pong kwentang ina yan. Bakit? Biro niyo po, magtatrabaho siya. Ang gagawin niya, sasabihin sa akin, ma, aalis ako, uuwi rin ako sandali, maghahanap ako ng gatas ni Yeyes. Uuwi sa akin 2 linggo. Saan uwi mo pera? Na hindi po ako nakadiskarte. 2 linggo kang nawala, hindi ka nakadiskarte. Kaya nga sinasabi ko sa kanya, hindi mo pwedeng kunin ang anak mo kung hanggang hindi ka matino. Iwanan mo ang trabaho mo, ang asawa mo magsakripisyo kasi nagpamilya. O kung gusto mo alagaan yung anak mo, sige, tumigil ka sa bahay at puntahan mo yung asawa mo. Sabihin mo sa kanya, siya magbanat ng buto para ikaw mag-alaga ng anak mo. Anong klaseng ina ka? Nag-GGRO ka? Problema lang po. Masamang ina siya? Hindi naman po nagawa niyang mag-GRO para maipambili lang ng gatas ang anak niya? Hindi nga po niya dinadala sa bahay pagka-GRO niya, dinadala niya po sa mga barkada niya. Pero sabi mo, nagbibigay siya ng pera. Opo, 2 linggo, 1 linggo bago siya magbigay sa amin. Hindi naman po attorney araw-araw. Magkano bigay sa'yo? 200, 300. Kaya niya buhupang buhayin ng anak niya sa ganun lang proseso. Kung kaya mong buhayin ng anak mo, huwag kang magsalita, gawin mo. Ang asawa mo ibigay kasi. Paano ko nga ibibigay? Wala akong nakikita sa inyo mag-asawa na may sakripisyo kayo sa anak niyo. Paano ko ibibigay? Napayuhan niyo ba siya na mag-iba ng hanap buhay? Opo. Sinabi ko sa iyo mag-apply kang sales lady, ayaw mo. Ha? Mag-aanak-anak ka, mag-aasawa ka, tapos itatambak mo sa akin. Pangako niya po dun sa bata, uuwi daw siya kaagad. Pero uuwi po siya 2 linggo, 1 linggo bago siya umuwi. Bakit nga ba ganun ka kung umuwi? 2 linggo ka nawawala. Kasi pag wala po ako nahanap na pera, pinapagalitan nila ako. Ano sabi sa'yo? Nananggatas yung anak mo. Natural. Pag siya umuwi sa inyo, sinong katabi ng bata? Ako po lahat. Siya.
Siya lahat. Magpaligo, magbihis, lahat-lahat. Kahit nandun si Wena sa Wala, ako pa rin po lahat. Siya rin po Bakit, katabi. Wena? Hindi mo pwedeng tabi Ayaw yung po bata? sa kanya. Ayaw niya ipadikit sa akin. Ang tawag niya sa akin, ate. Eh kasi nga, wala kang konsiderasyon sa anak mo. Totoo ba yung sinasabi ng anak mo nang pakilala mo sa kanya sa bata ay ate? Yung papa niya po nagsasabi noon, hindi po ako. Pinas lang sila dalawa. Sa Anong akin lang tawag po. sa kanya ng anak mo? Mama. Tapos sa'yo ate? Ate. Mga baging langit. Kasalanan sa Diyos po na hindi ipakilala sa isang bata ang kanyang tunay na ina. Binapakilala man po namin Kung siya, sa kaya lang birth po. certificate, imali mo lang yung mga entries, may simulation of birth na. May kaso kriminal na. Yung pang hindi niyo po ipakilala, imulat sa bata. Pinapakilala Kasi po yung namin tunay sa na kanya, ina. attorney, kaya lang po ayaw lang po ng bata sa kanya. Paano mo nalamang ayaw ng bata? Minsan po, sinasabi ko, ayun na si mama mo, biglang yayakap po sa akin. Nais kong tawagin ang ating resource person tungkol sa problema na ito na maaaring makatulong sa atin. One thing na I see na very evident sa kanilang dalawa is mahal nila yung bata. Ang concern natin ngayon ay yung future ng bata. Pero meron akong 3 payo para sa kanila, no? 3 M. Una, mag-usap. Mas maapektuhan ang bata kung pareho kayong magkagalit hanggang lumaki na yung bata. At wag naman sana umabot na papapiliin natin siya. Pangalawa, kung ano man ang mapagkasunduan, there has to be unity na ito ang desisyon. We're going to stand by this. Kunyari, sa first week, mga 1 night a week na kay mami, para nasasanay na siya na kay mami siya. Hindi naman yung bigla. Kasi magkakaroon din ng tinatawag na separation anxiety yung bata. Pangatlo, tandaan natin na pareho nating mahal. Pangatlong M, yung bata. Pareho po kayong kailangan ng bata. Mga kapatid, sa punto de vista ng isang ama, tingin mo sinong may kasalanan sa dalawa? Si Norlin ba o si Wena? Yung ina po ang may kasalanan. Bakit? Kasi napag pinagkaitan niya ng pagmamahal ang kanyang anak. Ikaw naman, Mommy. Ano sa tingin mo ang tama? Sino sa kanila ang tama? Tama yung si Wena. Siya ang dapat mangalaga sa kanyang anak dahil dapat mardama ng bata ang pagmamahal ng isang ina. Ikaw naman, Daddy. Sa tingin mo sa dalawa na ito, sinong may kasalanan? May kasalanan yung nanay ni Wena kasi pag umuwi siya, hindi pinapakilalang siyang nanay ng bata. Dapat po ipakilala niya dahil iyan po talagang nanay. Siyang lumabas ng bata eh. Kakayos pa nga ba si Wena at si Norlin? At kung kanino nga ba mapupunta ang bata? Laruan lang na isang bata, alagang aso o tuta, alisin mo, agawin mo sa isang bata, child abuse. Gusto niyo bang dalhin sa DSWD na lang ang sanggol na yan, ang batang yan? Ayun po. Pareho kayong wala. Asunto o areglo dito sa TV5. Andito na ang public attorney, hindi ka magsisisi, ligato ng Ang kaso, Parental Authority. Maaaring pagbasehan ng batas na nakasaad sa Artikulo 213. Base rito, sa kaso ng paghihiwalay ng mga magulang, ang pangangalaga sa mga anak ay magiging responsibilidad ng magulang na itinalaga ng korte. Bibigyang halaga ng hukuman ng lahat ng bagay na nararapat isaalang-alang sa pagpapasya, kabilang na ang magulang na pipilian ng batang mahigit sa 7 taong gulang, maliban na lamang kung ang magulang na pinili ay walang kakayahang pangalagaan ng bata. Sino mang anak na wala pang 7 taong gulang ay hindi maaaring mahiwalay sa ina, maliban na lamang kung makakuha ng sapat na rason ng korte upang hindi ibigay sa kanya ang bata. Kahit nasa bahay nyo, itong si Wena, hindi mo pinapayagang ang bata ay matulog sa tabi niya. Pinapayagan po, kaya lang po talaga pong ang batang ayaw. Minsan po... Kahit tulog na yung bata, hindi mo pwedeng itabi sa ina? Siya po, dumidikit po siya sa kanya, sa anak niya. Mismo yung anak na rin naman po siyang nagtatabi sa kanya. Kaya lang po, pagising po talaga ng bata. Kahit paano bagong panganak yung bata, ayaw pa rin sa tunay na nanay? Nasa kanya rin po. Nasa akin po. Nung 1 buwan yung bata, Sa kanya rin po. Pero ano? Bakit? Bakit nasa kanya? Hindi mo pwedeng Kinukuha po tabihan? nila. Hindi ko kinukuha. Ang ginagawa Kung niya po... itatabi nila sa akin isang gabi, tapos kukunin nila ng madaling araw, bibigyan na sa akin,
Tapos wala na, tapos nabibigay na sa kanila. Alam niyo po bang nasusulat sa Family Code of the Philippines sa Artikulo 213, bawal na ihiwalay ang bata na ang edad ay 7 taon pababa sa tunay na ina. At napakasakit kung sariling lola ang nagwawalay sa sanggol na ito sa piling ng tunay na ina. Ang batas may rasyonal yan may logic yan may intent. Ang normal na bata, lumalaking normal kung nakakapiling ang tunay na ina. Doon sa panahon na very vulnerable ang batang ito, nasa formative years. Tama, halimbawa ang tunay na ina ay nawala, kinuha ng Diyos o namayapa, may substitute parental authority ang lola. Doon ka lamang magkakaroon ng karapatang alagaan talaga itong apo mong ito. Pero habang nandyan, buhay, malakas ang tunay na ina, na anak mo't dugo ng iyong dugo, laman ng iyong laman, hindi mo siya dapat i-deprive, hindi mo siya dapat alisan ng karapatan. Labag sa batas yan. Napakaganda po na intensyon nyo. Sabi nyo, mahal nyo yung apo nyo, gusto nyo mapabuti, huwag mapariwara, maalagaan ng husto. Pero dapat pong maunawa nyo, Aling Norly, na inaapi nyo po itong anak nyo Napakasamang magtakwil ang isang ina ng kanyang sariling anak. Hindi nyo po pwedeng tiisin ang inyong anak. Dahil buhay din ang pinuhunan nyo sa anak nyo yan. Kung ang isang bata, lalo nun, bata siya nun, 16 ng anak, 17 hanggang naging 18. Kung yung pet lang, laruan lang na isang bata, alagang aso o tuta, alisin mo, agawin mo sa isang bata, child abuse. Guilty po kayo ng child abuse. Mula ng mga anak, ang batang ito na ngayon ay nasa 18 years old na, age of majority. Dahil hindi laruan, hindi manika pong inaagaw nyo, tao, sanggol. Nasusulat sa batas, sa family code ng illegitimate child, hindi pwedeng iwalay sa tunay na ina. Kahit po yung tatay niyan, hindi pwedeng agawin sa kanya. Siya po ang may sole parental authority. Hindi po kayo. Parang nararamdaman ko, kaya gusto nyo po yung batang yan nasa inyo para ito ay mapuwersa na umaganap buhay, na pati kayo ay masustentuhan. Pero nakahihindik. Galing saan ang kinikita ng batang ito? Saka gustuwang mabuhay ang kanyang anak. Kaya kayo po ang unang may obligasyon na ilapit ang loob ng apo nyo sa tunay na ina. Pero hindi ganon. Kayo po ang naglayo. Ibang klaseng kaso po ito. Gusto nyo bang dalhin sa DSWD na lang ang sanggol na yan, ang batang yan? Ayoko po. O, pareho kayong wala. Ayoko. Kasi wala ka rin trabaho. Kung di kayo magkakasundo, tatawagan ko ang DSWD para kunin sa inyo ang bata. Anong gusto nyo po? Asunto o areglo? Areglo na lang po. Areglo na lang po. Bigay mo yung bata sa tunay na ina. Gabay ka. Hindi naman aalisin sa'yo ng anak mo, di ba? Hindi po. Na mahalin din niya ang anak mo. Apo niya yun Pero wag mo siyang agawan ng anak. Wala kang karapatan na agawan ng anak, ang ina, na anak mo rin. Kung gusto niya na umi sa Bacolod, makisama sa tunay na ama ng batang ito, nasa edad na siya para magpasya roon. Sa puntong ito, tawagin na natin si Attorney Revelyn Dacpano para sa inyong kompromiso. Sa huli, nagkasundo ng mag-inang sina Edwina Owena Francisco ang nagrereklamo. At ang inireklamo niyang ina na si Norlin Francisco na una, ibibigay ni Norlin ang apo sa pangangalaga ni Edwina. Pangalawa, parehas silang paglalaanan ng pagmamahal ang anak ni Edwina at bibigyan ng proteksyon ang bata. At panghuli, gagabayan na magkabilang panig ang bata para mailapit ang loob nito sa tunay nitong ina na si Edwina. At kung hindi tutupad si Aling Norlin dito, ay sapilitang ibabalik at iwawalay sa kanya ang bata. Dahil sa ilalim ng batas na parental authority, ang bata ay dapat mapunta sa tunay na ina nito na si Edwina. Ayan mga kapatid, ang naging desisyon ni Wena at ni Norlin. Pero agree kayo mga kapatid natin dito? Mami, ikaw, tama ba na kay Wena na ang batang 2 years old? Oo naman, kasi siya yung tunay na ina. Lahat ng bagay gagawin niya para sa anak niya. Kahit si Hodong magtrabaho siya ng pangit or basta susuportahan niya yung anak niya sa kahit na anong paraan. Ikaw, Mami, ipagkakait mo ba ang apo mo sa iyong anak? Hindi ko po ipagkakait ang apo ko sa aking anak dahil dapat lang na malaman ng
apo ko kung sino ang tunay niyang ina. Eto naman, tingnan natin naman sabi ng ating kapatid dito. Masasabi ko lang po sa kanya, ipakita niya sa nanay niya na responsable siya sa pag-aalaga ng anak niya, na hindi na kunin ulit. At yan ang say ng ating mga kapatid. Nais kong sa pag-uwi nyo ay maging mag-ina kayo nagmamahalan. Ang isang batang nabubuhay sa away, lalaking palaaway. Yung gabay nyo bilang lola, kailangan ng isang batang ito. Yung gabay mo, kailangan din ng anak mong to. Tagapayo ka nila. At ang lola ay handang umunawa sa lahat. Dapat uliran po kayo. At ikaw naman, Wena, sikapin mong maging karapat-dapat na ina sa batang ito. Sapagkat sa sandali na papabayaan mo ang batang ito, pwedeng kunin ng husgado sa iyo ang pag-aaruga sa batang ito at ibigay sa Estado sa pamamagitan ng DSWD. Ayusin mo ang buhay mo. Opo. Maraming hanap buhay na marangal at mas marangal para lumaki ang batang ito na kanya ka ring ikararangal. Laging tandaan ang lahat, palaging sa batas. Lahat ay patas. Ito ang public attorney. Tapos na po ang ating mediation. Salin muna ng anak. Okay. Tatawin niyo ba ako? Oo, bakit? Pare, sabi ko. Ba? May nireklamo nyo? Ano mo ako? Sila po yun ang bugbog. Kung sinungaling ka? Nagtitrip pa rin ito kaya. Ayos naman kami. Saan ko na ba? 17 years old. 17 years old pa lang pala ito eh. Minor de edad pa siya. Batang-bata. Kaya kayo tatlo dapat makulosina. Kami naman ka na po. Andito na ang public at hindi ka magsisisi.